panalangin tinuro sa atin ating Panginoon. Magsilod po ang lahat bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, noon ngayon at kailanman, tapat kung mangusap, totoo kung magturan. Pangako niya'y hindi nagkakabula, salita niya'y makapangyarihan, taglay niyang lahat ng bagay. Halina kayo mga minamahal, tantuin niyo at bulhayin niyo lahat ng kanyang mga gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sa bawat araw na pakikibaka ng bawat isa, wala sa gulang, wala sa edad, ang pagiging isang matagumpay. Sapagkat ang katagumpayan ay hindi sa tao nagmumula, kundi sa Diyos Amang dakila. Lumaban ka man sa paglalaro kung wala kang kalakasan ng katawan, paano mo mapagtatagumpayan ang palarong iyong sasalihan? Makipagtalastasan ka man ng galing at talino, ukol sa kung anong panlupa at maging pangkaharian. Kung wala kang karunungang daratal, paano ka makipaglaban at makikipaglaban? Subalit ang laban ay sa buhay lamang, hamon sa buhay sa sanlibutan. Laban kung papaano mo lalabanan ang sarili mo para makalayo ka sa tukso at pagkakasala mo. Laban sa sarili mo upang timpiin mo kung anong mga siphayo, pita ng laman, pita ng sanlibutan. Laban sa sarili mo kung paano mo lalabanan ang buhay para ikaw
ay mamuhay ng payapa at marangal. Laban at pakikihamon kung papaano ka magiging totoo at tapat kanino mang kapwa nilalang. Ang lahat nga ay laban, hamon habang ikay nabubuhay. Subalit, hindi lahat ng binalangkas, ginusto ng tao ay mapatutupad niya at mapangyayari niya. Kaya't sa hamon, sa lahat ng hamon, lahat ng pakikibaka, marapat ay Ama sa tuwin ay kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Isayas. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isayas na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito, di Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos na nangis siya ng malakas, nagsalita uli si Yahweh kay Isayas, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isayas ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaan ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Ito ang awit na sinulat ni Haring Ezekias ng Huda matapos siyang gumaling. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita itong si Yahweh at sinumang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela na isang habihan. Ang aking akala'y wawasakan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha. Sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto at katawan. Ang aking akala'y wawasakan na ng Diyos, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nahahabag, na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdiyan sa itaas. Yahweh, sa kahirapang ito, ako'y iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw, Yahweh. Masakit ang aking kalooban, hindi ako makatulog. O Yahweh, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Ang hirap na ito'y aking nababatid na tanging ako ang makikinabang, iyong iniligtas. Ang buhay na ito'y di mo binayang mapudid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay katapatan.
Ang tagapagligtas ko ay si Yahweh, kaya sa saliw ng tugtog ay aking awitan, ay ating awitan. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Marami ang may karamdaman, nawawala ng pag-asa, nawawala ng saya, nawawala ang ligaya, nawawala ang kapayapaan, balisa, hindi makali, hindi mapatag, nawawala ang kasiglahan. Lahat nga ay halos mawalan at mapugto ng hininga. Kapag alam mo may karamdaman ka't walang lunas na. Kapag ang iniisip mo yung karamdaman mo, para bagang hindi ka nasasapitin ng umaga, sapagkat halos manlambot ka na, kabog ng dibdib mo ay nadarama. Subalit maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Ang pag-asay sa Ama, ang buhay sa Kanya, siyang kagalingan, siyang lakas at tibay. Bakit ang maraming naghahanap ng kagalingan ay hindi siya hanapin? Bakit ang naghahanap ng maraming pagkatighaw sa buhay ay hindi siya masumpungan? Bakit ang nagmimithing mabagong takbo ng buhay ay hindi siya kilalanin? Bakit kay daming tanong ng tao, ngunit bakit walang tumugon? Sapagkat ayaw nilang pumilala sa sasagot at maninukluhod man sila'y hindi masasayang. Sapagkat ang tao ay tao, ang Ama ay Ama, ngunit may Espiritu siya na nananawagan at patuloy nagpapadama sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, sa lahat ng kanyang mga anak, ngunit ilan kaya ang sa kanya ay tutugon sa panawagang, Anak, kilalanin mo ako. Anak, damhin mo ako. Anak, suriin mo ang gawa ko. Anak, alalahanin ang mga aral ko. Anak, huwag kang malumbay, manimdim, di ka nag-iisa. Anak, ako'y kapiling sa pamamagitan ng Espiritu. Kung kikilalanin ako, makikilala niyo ako. Ilan nga kaya ang magtuto ng pansin na habang naninikluhod at nagsusumamo sa Ama, ay tatanong niya, ano pa po ba ang kulang ko? Ilan kaya ang nagmamakaawang ako'y pagalingin, nasasabihin niyang buong kababaan kung sinusuko ang sarili ko, manguna ka na sa akin, Diyos ko. O ilan kaya ang maraming balisang kaisipan, na araw-gabi nababalisa, ang iniisip nila'y paano ang iiwanan ko, paano ang mga anak ko, paano ang kabuhayan ko, paano na ang pera ko. Mga minamahal, ang nagsusumamo, marapat na wala nang iniisip ng kung ano-ano. Ang nagmamakaawa, marapat na ang isipin na yung salita ng Ama at siyang damhin nila. Subalit, kung hindi niyo'y tumadarama, paano mapapakilala niyang siya'y butihing Ama at Diyos ng katotohanan at buhay ang kanyang alay? Samantalang, araw at gabi, pinasisilay niyang araw, pagsapit ng umaga'y maliwanag na makikita at lumipas ng dilim sa magdamag na kinabukasan ang kinamtan. Tao, kung alam nyo lamang ang kahalagahan ng Ama, at kung nababatid nyo lamang ang magagawa niya, kung tunay na kinikilala nyo lamang kung sino siya, sino man kayong naririto ngayon, hindi man ninyo bukal sa kalooban ng pagparito at kayo'y nagsusuri lamang kung ano nga ang gawain ito. Kung tunay kayong may pandinig at ang Ama ang kinikilala nyo, mararamdaman nyo kung siyang nasa puso nyo. Sapagkat hindi sa kung anong tinanguan ang tunay na pagtanggap, kundi kung sa puso mo'y wala ang Ama, kahit na araw-araw ay gabi para sa'yo, may liwanag pa ring sisilayan ka. Sapagkat dahil gabi na ang iyong pag-asa,
dilim na, wala na ang ligaya. Kapag kinilala mo ang Ama, sisikat din sa iyo ang liwanag ng pag-asa ng buhay mo, sapagkat siyang ligaya ng buhay ng tao. Maging sino man siya, maging ano ka man, maging saan ka man, hindi ka nag-iisa. Iniisip mo pa lamang, nababasa niya na, dinadama po pa lamang, damang-dama niya na. Damdamin mo'y walang malilihim, talastas niya't nalilirip yan, kaya't ang lahat ng daing at hinaing sa kanya mo ihabilin. O tao, katotohanan ang sa akin tinuturan, ganang katauhan, pagkataong nilalang, walang masasambit ni sa inyo'y mabibigkas. Ganang katauhan, katauhang nilalang, walang may tuturan sa mga inyong narinig. Ganang pagkatao, taong inyong nasa harapan, hindi ito tutupad, hindi ito gaganap. Ganang hindi nyo nakikita kung paanong pagganap ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Marami ang mga iba't ibang gawain na tutungo sa dakong ito, at ang pagtungo'y pagkilala at pagsuri kung ano. Subalit hindi lubos ang pagtanggap sa kung sinong makikita, sapagkat ang pag-aalinlangan ay nasa isipan nila. Ngunit at pasubali ko, dama ng Ama ito, paparito pa lang kayo'y nasilayan niya na. Kaya't anuman adhikain ng bawat isa, ang tapat at totoo puso nila'y tinatamasa ay ligaya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang tunay na sa Kanya, pinag-iisa niya, at ang isang Espiritu, kung magkakaisa sila, magkakaunawa at walang palamangan, hindi maglalamangan at di magyayabangan. Bagkus ang iisang Espiritong kanilang kaugnay na sa Ama nagmulayaan at Kristong sinugo, doon ang pandamat pag-ibig ng puso ang siyang nunukal at mabubuhay upang kanilang madama. Sapagkat walang totoo sa mundo, walang tapat na tao, maliban ang Espiritu Santo, na kapag ito'y sumatao, babaguin ang kalooban ng tao, mababago pag-iisip ng tao, kaya't ang di nila mawawaan, kanilang maunawaan. Sapagkat ang magpapaunawa ay dilit iba'y Ama, wala nang iba pa, maliban nga siya. Sapagkat Espiritu niya ay pawang totoo, kahit sandako, pariot parito, di makikita ng sinumang tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, sa larangan ng kabanalan, walang magmimithing tumupad na tao lamang, sapagkat hindi nila batid kung ano ang pagpapakabanal. Sa larangan ng pakikipagtotohanan, sa larangan ng katotohanan, walang magmimithing tuparin niyaan bilang nilalang na tao lamang, sapagkat di nila batid kung paano magpakatotoo at di nila alam ang katotohanan. Subalit ang Espiritong di nakikita, sa tao ay nananahan at tao ay pananahanan, mimithin nilang araw at gabi man makipagtotoo sa amang mahal, sapagkat hindi nila kayang gawing talusirain, siraan at linlangin, Espiritu ng katotohanan, Espiritong banal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, walang pagtatangi, walang pamimili, lahat ng tao'y mamahalin tatanggapin, nitong Espiritong di nasisilayan, ngunit walang maliw kailanman, pag-ibig na numukal sa tao ay mabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao.
Naking mga minamahal, walang makapagpapatubo ng halaman kahit ano. Anong uri mang buto ito at anong uri mang baging na nasilayan sa kalupaan. Pagkat ang amang siyang may alay, siyang may karapatang mabuhay at bumuhay. Kaya't sa lahat ng dakot sandali may gagawin at magagawa. Kaya't pasubali niya kung siya'y mabubuhay sa sakatauhan ng mga nilalang. Pasisibulin niyang mainam, tatamnan niyang kabutihan, kanilang kaisipan, maging ang kanilang kalooban. Upang mapagtanto, ganap na malimi, masuring ganap yaong kanyang aral, at bawat araw at sandali, walang hindi matutuwa. Pagkat siya ang ligaya, siya ang buhay, siya ang saya, siya ang sigla, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Ilan lamang sa kaganapan ng binaybay sa inyo sa istorya ni Ezekias, na patutuong napipihit ang kalooban ng Ama at ang kanyang salita kapag siya'y naawa at nahabag sa tao sa lupa. Patutuong napagbabago niya ang desisyon niya, sinabi man niya at binigkas pa. Sapagkat sinusukat niya ang tao, tinatarok niya kalooban nila, ang tapat ang damdamin, totoo kung magturan, sa pananalig sa kanya ay kinaawaan pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag niloob niyang ikay bahaginan pa ng ilang taong mabuhay, magagawa niyang kaparaanan, may bibigay siyang daan. Halina kayo mga mahal ko, yamang narinig niyo kung paano ang kaawa-awang si Ezekias sa isang iglap, napagaling, sa walang kaparaanang tao, Ama ang nagparaan upang gumaling karamdaman. Suko na ba kayo? Wala na bang dahilan para kayo'y mabuhay at gumaling? May paraan ng Ama, sapagkat siyang buhay, siyang lakas, lahat ay pahiram, lahat ng nasa inyo, buhay at mga nakamtan nyo sa ibabaw ng lupa. Walang masasabi ang taong akin ito, akin iyan. Lahat ay pahiram, lahat ay hiniram. Kaya't kung lahat ng pinahiram ay gagamitin sa kabutihan, hindi kaya malulugod ang nagpapahiram upang may sulit may balik ng walang kapintasan, walang banal, walang matwid, walang perpektong nilalang. Subalit ginawa ito ng Ama upang lumapit sa Kanya ang may pagkukulang at punan niya, ang may kamalian at itama niya, ang nabaluktot ang katwiran upang iyunat niya at matwid nilang matahak ang daigdig na matwid, upang ang nadidimlan ay maliwanagan at ang nalilito ay payapain, ang gusot ay ayusin, ang marumi ay linisin, upang maging mapanayad, payapang buhay, kanilang kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ang Diyos. Kaya nga sabi nga po,
Taga saan ka ba? Kahit na taga saan ka, alam niya kung saan ka nagmula. Kaya lamang yung kapwa mo, bilang tao'y magtatanong, taga saan ka ba? Para sumagot ka naman. Taga Manila, kasi sinagot mo, taga Baliwag po. Sinungaling ka. Ngunit kapag taga Manila at sinabi mo, taga Manila po, totoo ka, di ka nagsinungaling. Kapag tinanong ka anong gamot na iniinom mo, wala po. May iniinom ka namang ilang bahagi, ilang iba't iba. Sinungaling ka. Paano mangyayaring makipagtotoo ang tao sa Diyos na totoong di nakikita? Sa nakaharap at kaharap, nagsisinungaling na. Dahil hindi kilala. Magsinungaling ka sa ordinaryong kapwa-tao mo na nakikipagkwentuhan ka at nakikipagchismisan ka. Subalit sa alam mo na espiritu pala at gusto mong makinabang, ba't lilinlangin mo? Kaya marami ang pangyayari. Babalik muli ang tao. Bakit di po ako gumaling? Ininom ko naman po ang pinaiinom mo. Oo nga, ininom mo. Nilagay mo sa rep. Binilang mo'y araw. Nang maalala mo'y lagukin mo na naman. At nang hindi mo naalala kung anong gusto mong inumin, siyang iyong iniinom. At nang maubos, sinabi mo, nainom ko na po. Yung ba ang habilin? O ang habilin, gawin mong araw-araw palitan, ubusin ng tubig at itapon ng dahon. Kung minsan, sarili ng tao di niya alam, dinadaya at niloloko niya. Ngunit ang Ama, di mo maloloko. Sapagkat, kung di mo man siya nakikita, hindi naman siya nakikipaglokohan sa iyo, espiritu niya ay kung tapat ka, dapat alamin ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Isang halimbawa lamang, ang sa inyo ay binigkas. Kaya, kung ang hinahanap niyo ay pangtao, dumuon kayo sa gamutang pangtao. Kung hinahanap niyo ay pang-espiritu at hiwagang hinahanap niyo, makipagtotoo kayo sa di niyo nakikita. Sapagkat, walang tutupad, walang gaganap, kung manghuhula lamang sa gagawin at maglalakas loob, sapagkat mahirap pakialaman ang buhay at hindi mo dapat pakialaman ang buhay ng may buhay, sapagkat ang wika ng Ama, ang sarili mo'y alamin mo bago pakialaman ang kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Talavera. Malapit lang pala, no? Talavera lang naman. Talavera, bandang Bulacan. Nueva Ecija, hindi na ba Bulacan yun? Talavera, o nga pala. Nueva Ecija, Cabanatuan, lagpas pa. Ayun. Nueva Ecija, Cabanatuan, Talavera. Muñoz, malayo. Yan. Pagparting hanggang doon, San Miguel, Bulacan pa yun, ano? Yan, lumagpas na sila sa Bulacan. Buhay ba ang Diyos? Si Apo Kunching walang alam, kaya si Apong Kunching ay magtatanong. Ngunit, sabi nga, nang isilang ka sa mundong ito, kilala ka na ng Ama mo, sapagkat di ka pa lumalabas, nakita niya na anyo mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, magpakilala ka sa Kanya, yaong tunay na anak ka. Sasabihin mo, anak mo po ako. Ang gawa mo'y lisya naman ito. Paano kang anak? Kanino ka lahi? Sa ulupong? O sa Kanya? Lahi po ako ni Abraham. Ano ba ang gawa ni Abraham? Tapat na nanalig, tapat na tumupad, tapat na nagbata, tapat na naghintay. Anong gawa ni ulupong? Kay Eva, nandaya. Kaya kanino ka lahi? Mamili kayo kung sa ulupong.
o kay Abraham? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sa init ng panahon na yan, pag ang dinampa ninyo'y init ng ulo nyo, ay magsisiklab kayo sa galit. So, balit sa init ng panahon, kapag ang dinaman nyo'y pag-ibig ng Ama, abay magsisiklab kayo sa gala. Buhay ba ang Diyos? Ayan o, lumalamig na. Tama ba? Ganyan lang ang buhay. Kung ikaw na nakasilong, reklamo ka pa ng reklamo, paano pa yung nakalantad sa araw? Ba't nakakatiis din sila? Ba't nakakaraos din sa maghapon? Bakit nandyan pa rin? Kinabukasan sila'y bibilad na naman. Ang tao, mareklamo lang totoo. Kung wala namang nabibigyan ng lakas, ng katatagan, para sa bilad ay pumaroon, sino magbubukid? Kung lahat ng tao ay sosyal, kung lahat ng tao ay mayabang, kung lahat ng tao ay magaling, sino ang magtatanim? Wala na. Kasi lahat gusto aircon. Kaya, yan ang patutuo ng Ama. Iniba-iba niya ang pandama, iniba-iba niya ang temperatura, iniba-iba niya ang kagustuhan ng tao. Sapagkat kung lahat ng gugustuhin ng tao ay masarap na lang, wala nang maghihirap, magpapakahirap para magtanim, magbungkal, magkarbitero, maghukay. Kapag ang lahat ng gusto ng tao ay nakahiga na lang, sinusubuan, bumabangon, hinahandugan, inaalayan, prinsipe pala trena. Pakatandaan ninyo, ang maliwanag na nakatala sa banal na aklat, kung lahat ng sarap sa buhay dito sa lupa'y natikman mo na, ano pa ang iniintay mo sa bagong buhay mo? Lalo na't kung nagpasasa ka sa sarap ng buhay sa lupa at nalimutan mo ang amang dakila, wala kang ginawa kundi maglibang at magpasarap. Bandang huli, ano sasapitin mo? Mga mahal, bakit ngayon ay hindi na matakot ang mga bata? Sapagkat ang pinalalabas ngayon ay magsisi ka lang, tatanggapin ka na sa langit. Bakit hindi ma-emphasize ang impyerno na matakot yung mga bata na wag nang magkasala? Alam niyo po, kaya hindi bago-bago't magkandatuto ang tao eh. Ano pinapapalaki ngayon sa bata? Mag-enjoy. Enjoy your life. Sabi nila. Ito ang gadget. Lahat, ito. Sige anak, ano pa gusto mo? Papadala ko sa'yo. Yung mukhang materialistic na anak. Mami, 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 ito pa, daddy, ito pa, mama, ito pa, papa, ito pa, tatay, yung pa. Ang walang gustong material. Wala akong gusto. Kayo lang. Alin ang tama? Yung hinahanap ang magulang o material ang hinahanap? Pagkatapos magtataka yung mga magulang, sasabihin, ba't di ako mahal ng anak ko? Eh, hindi niya nadama. Ang pagmamahal mo, ang nadama niya ay bagay. Kaya sa bagay siya naghahanap. At nang wala ka nang maibigay, pandaman niya, hindi mo na siya pinahalagahan kasi wala ka nang maibigay. Subalit, kung pinalaki mo sa pangaral na sinasabi mo, anak, nagpapakahirap ako rito. Kaya, kung anong gusto mo, magtiis muna tayo. Gusto ko makita na kita eh. Gusto ko makasama na kita. Kaya kung magkamisan, marami nang dumulog kay Apo Kunching. Ba't po ganun ang anak ko? Pagsasabihin ko, anak, malapit na ako umuwi. Huwag ka na umuwi. Minsan may dumulog. Naiinip na po ako, yung asawa ko hanggang ngayon di pa nakakaalis. Eh bakit? Di ka pa masayang nandyan ang asawa mo? Naku, mas gusto ko pa pong wala ang asawa ko. Ay, anong gusto mo sa kanya?
Pera lang pala. Kasi po, pag nandyan bang kasama kami, problema lang. Bakit problema mo? Kasi po, mainit ang ulo. Ba't mainit ang ulo? Kasi po, maraming hinahanap. Siguro, kaya maraming hinahanap ang pagmamahal mo, hindi niya makita sa'yo, puro pera ang alam mo. Subukan mo, na nanabik siya sa'yo, nanabik ka rin sa kanya, at sa walat meron, masaya ka, hindi siya magagalit. Nang mawalan ka, sabi mo, ay! Ba't ba ka mainit ang ulo mo? Sabi ng asawa mo, ba't naman hindi mag-init ang ulo ko? Kaya wala tayong pera. Pinakita mo, sinalarawan mo, mukha ka palang pera. Pero hindi mo mahal siya. Kaya kung tao lamang ay matalino, mag-aaral. Saan kaya ako mahal ng asawa ko? Tunay niya kaya ako mahal o pera ko lang ang gusto niya? At kapag nasuri niya, patayin niya na ipag-ibig niya. Pera lang pala gusto mo sa akin Iwalayan kita, patay na ang problema. Lalong lumaki na. Hindi dapat. Magsuri ka. Ikaw na magsuri, yung may pag-ibig. At magsuri ka rin, ikaw na walang pag-ibig. Ba't ba kayo nag-asama? Ba't pinag-isa ba kayo ng ama? Hindi ba't pag kinakasalang dalawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Saan pa? Sa hirap at dusa. Sa ginhawa na nga yun Sa buhay at kamatayan. Sabi ng iba, pwede po ba kami magsama na puro na lang nagsasama, wala kaming pera? Di ba ang pag-uusap sa hirap at ginawa, magtuwang kayo. Tama ba? Ang hirap, si sosyal, ng maraming pera, nakipamalagpag, nagpapalagpag. Parang pakpak na lumilipad. Maraming kabarkada, maraming kasama, nawala ng pera. Hindi ang asawa pinahalagan. Ang pinahalagan, yung sasabihin ng tao, hindi matanggap, wala na silang pera. Ganyan lang ang buhay sa mundo. Tandaan ninyo tao. Kaya dito sa mundo ang matibay, ang pananalig at pananampalataya, nagkakaisa sila, nagsasama sila, sa hirap at ginhawa. Yung ang gusto'y material, naghihiwalay. Dahil ang kailangan nila, pera, bagay. Hindi asawa, hindi magulang, hindi anak. Sapagkat bagay ang mahalaga. Mga mahal, binubuhay ng Ama ang ligaya sa puso ng bawat isa upang kapag ang puso mo'y maligaya at masaya, may pera, may wala, pantay lang sa'yo. At habang binibigyan ka, sumisibol ang ligaya mo, lalong nabubuhay ang saya mo. Ngunit kapag ikay mukhang salapi, mukhang sanlibutan, pakikitunguhan mo ang mga kapwa mong mayroon at wala ay ayaw mo. Kaya naman ang Ama, ang sabi niya, naku, sa bagay ka lang pala, ako'y di mo kilala. Sapagkat kung kilala mo ako, kahit ang pinakaaba, ang pinakamahirap, matutuwa ka sa kanila. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya't nang dahil namuhay ng tama at marapat, itong si Ezekias, ano ang ginawa? Pagkatapos sumandig sa dingding at sinabing namuhay akong kalugod-lugod sa iyo, na bago ang pag-iisip, pinihit ang isip, na bago desisyon, si Isaias pinabalik at sinambit. Sabihin mo, gagaling pa siya ng 15 taon na mabubuhay at di lamang yon, ang kanyang sambahayan ay aayusin pa. Mga mahal, isang halimbawang pawang katotohanan, kung maglalapit lamang ng damdamin at mabubuo lamang ang pag-ibig ng tao sa Ama, bubuuin niyang wasak at palalakasin ng mahina, pagagalingin ang may karamdaman. Habang may buhay, may pag-asa. Habang araw,
may bukas pa. Sapagkat araw-araw may liwanag, araw-araw may bukas na magagawang mabuti ang Ama. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't dahil totoo siya at buhay siya, naramdaman niyo ba siya? Maliwanag niyang tinukoy at tinuran sa pamamagitan ng Espiritu ang pahayag sa nagsugo ay Ama at isinugo ay Anak na nagkatawang tao sa pamamagitan ng katawang tao na bigkas ang ganito. Mula kay Juan, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing bibigay ko sa nagkabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dito na nagtalo-talo ang kaisipan ng tao. Paanong kakainin ng tao ang kanyang laman? Paano mabubuhay ang tao sa buong panahon na walang kamatayan, samantalang ang mga naunang ninuno nila'y namatay? Kaya't hindi maunawaan ang gayong pangungusap, sapagkat hindi nila matanggap ang kakainin ng laman ng kapwa nila nilalang. Ngunit ang hindi alam ng tao, kapag sinasaktan mo ang damdamin ng kapwa mo, kapag sinasaktan mo ang kalooban ng kapwa mo, para mo na siyang kinakain unti-unti, nawawala ang kanyang pagkatao, namamatay ang kanyang pag-asa, nawawala ang kanyang ligaya, sapagkat sakim ka, ikaw na may kakayahan. Subalit, kung minamahal mo ang kapwa mo, pinatitibay mo ang loob nito, binibigyan mo ng pag-asa, at sinasabi mo, anak, lumaban ka sa buhay mo, yaon ang patotoo, pag-ibig ng Amay sa puso mo tao. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May tatanong ba kayo? Wala kayong katanungan, di kayo magtatanong. Kung ayaw niyong magtanong, kanina marami kayong tanong. Bakit ngayon ayaw niyong magtanong? Tama ba ga? Ano ba yung oras magsisimula si Apo Kunching? Ano ba yung mukha ni Apo Kunching? Ano ba yung itsura ni Apo Kunching? Ba't hindi na lumabas? Sino ba yung nangungusap ng mga iyan? Ba't hindi na lumabas? Ano ba yung oras ang usapan? Naku, katagal. Kalayo pa natin. Alam kong may magagawa ang Ama. Tandaan nyo, hindi kayong lahat na narito, totoo ang payo nyo, totoo ang layo nyo. Hindi kayong lahat na narito, maganda loob nyo, mabuti isip nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Wala na doon. Ano? Wala na doon. Oh. Wala na doon. Oh. Meron na. Nakita ko na. Meron na. Alam kong magagawa ang Ama. Doble. Alam kong may magagawa ang
bawat araw ako sa inyo. Tigit-tigit sa may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong marami nang pinagpagamutan yan. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Hindi naharap si Apo Bunsi pag hindi alam ang damdamin nyo. Subalit hindi siya ang nakakaalam. Pinaaalam lang sa Kanya. Paano kung sabihin mo? Kasi po, totoo ako eh. Kasi po, mabait ako. Mapalad kang umaamin. Paano sinungaling? Alam kong may magagawa, kaya mapalad. Mapalad ka nga, sapagkat nakinig ka, namamnam ka. Paano yung nakatitig, lumilipad ang isip, naglalaro? Totoo kaya yun? Alam kong may magagawa. Alam ko, nakita ko na eh, ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ganyan ang tao, mapanguri, mapangsuri. Subalit, baka ikaw ang nauri. Mapanimbang, nagtitimbang, baka ikaw ang tinimbang. Nasukat, nanunukat, baka ikaw ang nasukat. Sapagkat ang tao'y walang panukat, ang espiritu'y meron. Alam kong may magagawa ang Ama. Ngunit kailanman hindi magyayabang at sasabihin, "Hoy, huwag mo sabihin yan, di totoo yan sinasabi mo." O kaya hindi kay papahiya, sinungaling ka naman. Kundi tititig sa'yo, makikinig sa'yo, walang sasabihin, bahala ka magdusa sa kasinungalingan mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Saan gumagaling ang tao? Sa gamot ba? Sino nagpapagaling sa tao? Tao ba?
walang nagpapagaling at walang manggagamot na tao. Lahat ng tao'y instrumento at ang ginagamit na gamot ay instrumento rin. Subalit tandaan nyo, walang nagpapagaling, walang magpapagaling at walang nagpagaling. Lahat ay gamit lamang, kapwa nyo nilalang, sapagkat hindi maaaring gamitin si hayop, kalabaw, baka at kabayo, kundi tao. Sapagkat hindi maaaring gamitin si isda, si pampangat at pang-adobo. Hindi maaaring gamitin ang puno, si ubas at mangga. Hindi maaaring gamitin ang gumagapang na ampalaya at lalong di gagamitin ang damong aapakan. Subalit lahat na yan, kinakain at gagamitin ng tao. Kaya ang bumuhay, alam niya ang kailangan ninuman. Kaya nga, kung kailangan mong mabuhay, hanapin mo tagabuhay. Kung kailangan mong gumaling, hanapin mo magpapagaling. Huwag ang pera, huwag ang bagay, sapagkat siya na hindi nagpapagaling. Hanapin mo ang nagbula sa sinumang tao, ay siya lang ang bumuhay. Walang iba. Noon, ngayon at magpakailanman walang nakakita, di nakikita. Subalit ang sinasabi, naririnig ng nakakarinig. At ang naghahanap ay nakakasumpong ng liwanag. Ngunit ang umaayaw, hindi magliliwanag, patuloy sa dilim, hahanapin ay sanlibutan. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, magkahiwa-hiwalay man kayo ng upuan. Nang makita kayong dumating na sama-sama, kilala pa rin kayo at maaring pagtsiping-siping at pagtagpuin. Ngunit yung kapwa mo, hindi alam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Si Kunching wala pang napagaling. Si Apo Kunching hindi magpapagaling. Si Apo marami nang gumaling. At ikaw'y ding gagaling kung naniwala ka sa kataas-taasan mong tinitingal at hindi mo makita. Ngunit ang kapwa mo, tinitingala mo, tinaasahan mo yung kapwa mo, pag namatay siya, wala ka ng pag-asa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo'y may nakalaan, alalahanin mo ang salitang iyan. Wala namang pinagpuna ng mga salitang iyan sa lupa. Walang taong bumukal sa bibig niya yaon na siya may gusto. Ang lahat ng salitang naririnig niyo'y dumatal lamang at itinala sa lupa. Kaya nga, kung tunay kayong mananampalataya at kinikilala niyo ang tinatawagan niyo at nakikilala niyo siya, alam niyo ang kanyang salita, sapagkat maliwanag ang wika. Ang nag-aaral ng aking salita, ngunit di niya sinasabuhay, walang balit, walang bagay na natamo siyang marapat, sapagkat hindi niya kayang gawin. Alalaong baga, mapapalad ang mga nagsasabuhay ng aral ng Ama, nakikilala kung sino siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Naku, Eka. Sino Eka nagsabi? Ano daw sabi? Ako'y ganon-ganon. Baka Eka, hindi niya kilala yung sinasabihan niya. Ganyan kayabang ang tao. Pag may pagmamalakit, may kakayan, may kapangyarihan, kapag ang nagsalita ay mababang tao, sasabihin niya,
Baka hindi niya kilala sinasabihan niya. Ngunit ang ama, kahit na sino ka pa, kahit anong sinasabi mo sa kanya, hindi siya nagsasalitang, "Hoy! Anak na walang modo at walang kwenta. Narinig ko sinabi mo, may Diyos ba? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may..." Oy, mahal na kapatid ko, anong pa kayo masalarawang yan? Opo. Kaya ako inaalam. Alam ko. Kaya nga sinabi ko, magkakasama man kayo sa dumating, magkakahiwalay man kayo, subalit alam na alam kung sino kayo magkakasama. Isa, dalawa, tatlo, hanggang doon magkakasama kayo. Tama ba? Alam kong may magagawa ang ama. Kaya nagtanong si Constancia bilang si Apo Kunching upang tumugon, upang mapatotohanan sa inyo, magkakahiwalay man kayo ng upuan. Alam kung sino kayong sama-samang dumating. Alam kong may magagawa ang ama. Si Kunching walang alam. Walang karunungan. Walang panukat. Walang panimbang. Di kayo kilala, di kayo makikilala, maliban magpagtagpuin muli kayo at sabihin, "Uy, kilala mo ba ako? Nagkita na tayo." Kung mababa ang loob at nakakaalala, iyong mataaras at matarek, sino ka ba, Eka? Yan ang tao. Pag ayaw niyang kausap ang kapwa niya, kahit magpakilala, sasabihin, "Di kita kilala." Kapag tinatatwa ka ng kapwa mo at di ka niya maipagmalaki, hindi ka niya maipagyabang, wala siyang sasabihin kahit kilala ka at kahit kaano-ano ka. Subalit, kapag lumalapit ka, parang lintang sumisipsip. Kahit hindi ka man pinapansin, pinagmamalaki mo dahil baka ika'y bigyan niya. Ang tao'y iba. Iba ang ama. Habang lumalapit ka sa kanya, habang kinikilala mo siya, habang tinatanggap mo siya, malayo ka man, malapit ka, dahil damang-dama mo siya sa puso mo bilang anak ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameniyahanam, net karameniyahanam, net karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Mainit ang panahon, naramdaman niyo po ba ang init? O ang lamig? Masarap na ba ang pakiramdam? Yan. Di po ba masarap ang pakiramdam kapag may hangin? Pero kapag may hangin, kahit may usok, hindi masarap ang pakiramdam. Ano? Lalo na kung napupupot, sabi ng Kapampangan. Suffocate ka sa hangin, sa usok. Para kang di makahinga. Kaya pagka may hika ka, mahirap yung usok. Hindi ka nahihikahin. Minom ka ng tubig, pambanlaw. Alam niyo po, sabi nga ng Panginoon ang tao daw kailangan ng tubig. Pag kinulang ng tubig, anong tawag? Dehydrate. Na-dehydrate, Eka. Dehydration. Kapag lumabis, ano naman, Eka? Ay, kaya Eka minanas. Sobra sa tubig. Paano mong ino-normal ang sarili mo niyan? Ano po? At sino magbibigay normal niyan? Sasabihin, yun Eka, ang buto mo, kinukulang sa tubig. Sasabihin naman, ay, sobra Eka sa tubig, kailangan tanggalin natin. Diba? Pag Eka naman, naku Eka, wala nang langis ang tenga mo, wala nang vitamina. Kaya pala Eka nangangati, kaya pala Eka parang umuugong. Paano Eka araw-araw nililinisan mo?
Paano po nangangati? Talagang hindi titigil sa pangangati yan kasi wala nang pangontra ng infeksyon Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba? Kalagkit naman ka ng tenga mo. Kalagkit naman ka ng tenga ko. Ay, ba't mo tinireklamo yan? Gusto ng Diyos yan Malagkit Tama ba? Subukan mo ang tenga mo, wala nang lagkit, wala na rin pait. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Tama ba? Mapait po ba kayo tenga? Ba't di mo tikman ang luga mo? Sabi ng tao. Kadiri ka. Tama ba? Nandiri sa sarili, pero sa kasalanan di nandidire. Yun ang tumbok nun. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo, mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, sa puso nyo ay itahan, pagmamahal niya na mabubuhay, upang araw at gabi man kayo'y sumaya, sa damdamin nyong patag lamang tuwina. Halin na kayo, mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, walang kapantay pagmamahal, pag-ingap niya ay buhay, araw at gabi man, nandyan siya, hindi na para. Ang may pandinig. Gaya ko nga po. Masaya. Ay, salamat. Napasaya ka rin. Ay, nakarinig. Alam niyo po, hindi kayang pantayan ng bagay ang kasiya at kagalakang dito buhay. Ngunit kapag wala kang kasiyahan at kagalakan, saan tambak man ang nakikita mo, may problema ka pa rin numunukal. Sabi mo, Diyos ko po yung ang kapitbahay ko, kasama ng ugali. Siya kaya mabait. Yung tao, sinusuri ang kapwa, yung sarili, di makita. Sabi nga, bago mo linisin ang dumi ng iyong kapwa, tingnan mo muna ang gatahilan sa iyong mata. Baka mas malaki yung muta mo kaysa kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Naku, kawalang hiya ni Petra na yan. Siya kaya hindi walang hiya. Siya nga ay manggagancho. Si Petra ay wala namang ginancho. Buhay ba ang Ama? Napakahirap sa tao na makita ko sinong totoo. Ngunit ang Ama, kilala niya lahat ang tao. At makikilala mo rin ang tapat at totoo sa'yo kapag alam niyong 2 o 10 kayo o 100 kayo na totoong may takot kayong sama-sama. Hindi sa kapwa nyo. Kanino? Sa Diyos Ama. Tama ba? Dahil kayo sama-samang natatakot sa Kanya, kaya dahil may takot kayo sa Kanya, takot din kayong makapinsala. Takot din kayong manira, makasira. Dahil takot kayo sa Kanya, ayaw nyong makasira. Ngunit, ang kaganapan sa buhay ay dumaratal, mayroong nagaganap na di batid at di mo gusto yan, ngunit di mo man kagustuhan ay pinangyari, kilalanin mo ang maglulutas, magsasadsyad, maghuhulagpos sa iyong ganap. Buhay ba nga, Ama? Kaya't sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag at galak sa puso nyo, manahan sa isip nyo ay mabubuting aral ng Ama upang ito ang pagtantuit, pagnilay at bulayin nyo ng di dumilim pag-iisip nyo. Pagpalain kayo. Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Nasaan po? Iba-iba sagot. Mayroong nasa langit, mayroong nasa puso. Alin ang totoo doon?
Sa lahat ng dako, naroon ang Diyos. Kaya lang nananahan siya templo ang katawan ng tao. Kaya kapag nasa puso niyo siya, buhay siya sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At kapag nadaraman niyo siya, hingang malalim, hingang malalim. Bunot ang tinik ng galit, higit, higit pa, higit. Hingang malalim, bunot ang tinik ng pagdaramdam, hingang malalim. Bunot ng hinga ng kapot. Hingang malalim. Binunot na ang inggit, hingang malalim. Binunot ang selos, hingang malalim. Wala na ba iyan? Pag-uwi nyo, tutunatawan nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang bawat araw na kayo'y walang pera, ngunit buhay pa. May pag-asang matatamo ang ligaya sa amay kumilala at siya ay damin nyo sa puso nyo'y mabubuhay ganap ang saya. Kaya't wala man kayo, nariyan naman siya. Araw at gabi may nakalaan sa bawat isa. Kaya't kayo'y kumilala, tanggapin nyo sa puso ay siya na lamang. Huwag ang galit, hinanakit, pagdaramdam, poot, inggit, selos, at ano pa? Awa sa sarili. Bayaan nyo siyang maawa sa inyo. Upang sa awa niya, sa nakikita niyang mabuti ang gawa ninyo at mabuti iniisip nyo, ibigay niya ang hinihiling nyong kay tagal na parang palagay nyo'y wala ng pag-asa. Sapagkat siyang ligaya, pag-asa, araw at gabi, siya ay nagbibigay ng kalayaan at kalwalhatian. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Halimbawa, sarap na sarap kang kumakain. Pag subo mo, nakakita ka ng buhok. Anong gagawin mo? Ngunguyain mo ba'y buhok? Ilululun mo ba'y buhok? Anong gagawin mo? Iluluwa mo? Pati yung kinakain mo, iluluwa mo na rin. Paano kung wala ng kapalit at gutom na gutom ka na? Anong gagawin mo doon? Kakainin mo na rin. Yung buhok lang alisin mo. Kung minsan ng tao maselan. Ba't may buhok? Kung tunay kang maselan, ilalagay mo yung sarili mo doon sa alam mong kalalagyan na dapat at magandang kalalagyan. Hindi mo ilalagay, isasadlak sa putik ng buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Paano ang putik? Hindi ba hindi naman ako nakahando sa isa putik at ako'y nasa patag. Kapag gumagawa ka ng kasalanan mo, di ka ba nasa putikan? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ba't di mo hanguin ang sarili mo at di ka magpahango? Sino ka ang hahango? Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Sagot naman ang pilosopo. Diyos ko, hanggang ngayon ba naman hindi mo pa alam kung sino hahango sa'yo? Sabi naman ng totoong tao. Sino nga ba sino ba ang daan ng katotohanan? Hindi ko nga alam Diyos ko yung tanda mo na hindi mo pa alam ang daan ng katotohanan. Sino nga sino ba pinako sa cross? Si Kristo. Iyon. Nagbulagaan pa. Sabi nung matanda, iyon ba Pero araw-araw nagdadasal yan. Araw-araw nagsisimba. Araw-araw nakikinig. Wala palang natututunan. Kasi pagluhod, Diyos ko po bigyan mo pera, Diyos ko po bigyan mo pera, hindi nakikinig ng homilya. Buhay bang Diyos?
Palakpakan ng Diyos. Buhay po bang Diyos? Tapos magagalit. Sino kaya kang bata? Itutuwid mo ako, katanda ko na. Tinanong ng bata, o sige po, matanda na po kayo. 2 na po kulay ng buhok nyo. Ano po ba ang tama? Ang magalit o hindi? Ba't teka? Ba't po kayo nagagalit? Ba't teka, ikaw yung nagagalit, sabi ng bata. Ganyan ang tao. Kumisan, napakagaling, matanda na raw siya. Huwag na siyang aaralan. Ba't di mo aaralan? Lagi siyang galit. Tama ba? Kaya yung batang nagtutuwid sa kanya, talaga po ba ang matanda na kayo? Ka, katanda ko ka na rin, tatama mo ko. Matanda po pala kayo, ba't lagi kayong galit? Sige nga po, baguhin yung istorya. Sumagot nga po kayo. Sino po tama? Bata, matanda? Kaya, pag po kayo nagagalit, pag tinatama kayo ng bata, sino ba nga po kuntsing na yan? Matanda pa, ako sa kanya, pangangaralan niya ako ng ganito. Tama ba? Pangangaralan ka ba niya po kuntsing kung wala ka rito? Totoo ba yan? Pupuntahan ka ba para matanda ka? Hoy, matanda ka, tatama kita. Sino siya? Kaya nang nakarito ka na at naririto ka, narinig mo minsan, huwag ka magagalit. Kundi, tumanggap ka. Dahil, kapag tumanggap ka, baka simula na ng iyong pagbabago. Ilan na lang hininga meron ka, galit ka pa araw-gabi. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Kaya, pag namatay kang galit, mulat ang mata mo, nakanganga bibig mo, pag namatay kang nakatuwa, nakatawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, paano nakikita yung totoo, yung mabait, sa tahimik? Nako, maraming tahimik nasa lubang kulo. Kumukulo. Bakit po ka? Tingnan mo yung kalderong nakatakip. Makikita mo ba'y pagkulo pag hindi mo tinanggal ang takip? Maliban sumubo, tumapon yung subo. Ganyan din yung tao. Pag umapaw na yung nasa loob niya, lumalabas na tunay na ugali niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kahit anong kim-kim niya, tago ng lihim sa kanyang ugali, lalabas at lalabas ang naturalesa. Kaya kung tunay kang mabuti, kahit araw-gabi, lalabas pa rin ang iyong kabutihan. Tingin man sa iyo ng tao't kapwa mo'y masama ka, subalit ang Ama mo, alam niya kung sino ka, kung ano damdamin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Anong gusto nyo? Mabuting panlabas? Masama ang loob? Pangit ang labas. Maganda loob. Salamat, kababait nyo talaga. Kaya sa inyo lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo, taglayang galak, liwanag sa buo nyo, pagkatao. Pagpalain kayo ng iba't ibang pagpapala na mabuti mula sa Diyos Amang Dakila. Tayo na! Uwi na. Sige po.